I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, ayan mga beswa, meron tayong upload videos guys. Ayan, ang Pangulo ay pupunta po ng Amerika mga kababayan. Sabi po dito mga bes, basahin po natin Well, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello. January 9, 2026. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New York City, USA para 4 na araw na working visit. At syempre guys, mag-speech po yan, no? At syempre for this working visit niya, alam po natin ang Pangulo pag sa mga ganyang klaseng mga working visit, matik na po yan yung mga yung isa sa pinakamagandang skills or idea or pamamaraan ng mayroon sa kanya, yung yung kagalingan ng kanyang pamumuno bilang bilang Pangulo ng Pilipinas na talaga namang nagkakaroon po ng roundtable meeting with the business leaders sa buong mundo. Yan si PBBM, kaya isa sa mga humahanga ako sa kanya kasi siya lang ang mayroong ganyang klaseng idea makipag-usap sa mga world leaders, mag-encourage ng mga investor para mag-invest dito sa Pilipinas. Pinaka the best talaga na mayroon sa kanya yung ganyang klaseng idea. Siya lang ang may originality guys. Mga nagdaan mga pangulo walang ganyan So bukod pa dyan, ito opinion ko lang to guys, or thoughts ko lang, no? Sabi, 'di ba, meron tayong video na iniimbitahan po siya ni President Trump para mag-join sa International Board of Peace, no? So I think malay natin baka isa sa mga punta niya doon makipag-usap kay President Trump. Wala pang guys, wala pa namang confirmation na mag-usap sila tungkol diyan, but baka lang, no? So para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin niyo po yung sinabi po ni Jose Castro at mga magagandang mga balita ni Jose Castro. Para kompleto detalyado, panoorin niyo guys. Eto na. Talagang announcement. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang working visit sa New York, USA sa darating na March 8 to 11. Dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa opening ng 70th session of the Commission on the Status of Women. Magbibigay din ang Pangulo ng mensahe sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Makikipagpulong din ang Pangulo sa ilang opisyal ng UN. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Commodore Toriela last week said na sa tingin nila act of treason yung tila pagdedepensa ng ilang mambabatas sa China regarding the territorial dispute, and one of them is Senator Marcoleta who said isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Pero although later he claimed that what he said was taken out of context. Does the palace have the same view as Commodore Toriela, and what is the government's stand on the Kalayaan Island Group? Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una-una kung ano man po na pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin.
Okay. Ma'am, on a different matter po, has the President spoken to Secretary Frasco and Secretary Herbosa? Because if we are going to base this on online noise, parang sila po yung dalawang miyembro ng Marcos Cabinet na malaki ang public dissatisfaction. Wala pong anumang pag-uusap patungkol po sa mga sinasabing mga dissatisfaction na binabanggit po sa social media, sa online, at yan lamang po ay puro espekulasyon. So ngayon po, ang dalawa pong kabinete, CABSEC, ay nag-i-enjoy pa rin po sila ng pagtitiwala ng Pangulo. Pero ma'am, may marching orders po ba ang Pangulo sa kanila regarding sa panunungkulan nila as Cabinet Secretary? Hindi lamang po sa kanila, sa lahat po ng kabinete. Pagbutihan ng trabaho, umiwas sa issue ng korupsyon, at pagandihin nila ang interes ng bawat Pilipino sa ating bansa. Salamat po. Huling tanong po mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. Last week, PSP Governor Remolana warned that there's a risk that the Philippines going back to the FATF's gray list. Now, what is the government doing to prevent this? Do we need more legislation? And how do we ensure effective law enforcement versus the money laundering? Sa ngayon po, alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF, at kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Kung may legislation na dapat po, ito po ay trabaho na po ng ating mga mababatas. Kung mayroon pa po sila nakikitang mga kakulangan, sila na po ang maaaring bumalangkas ng anumang bagong batas patungkol po dito. Follow-up lang po. Can the palace confirm whether asset freezing and suspicious transaction reports tied to these projects are moving beyond contractors to public officers? Ang pag-freeze ng assets, importante po yan. At kung meron mang sino mang kinalaman sa mga korupsyon, ay dapat lamang po na ma-freeze ang assets. Kaya po, hindi lamang po mga investigating bodies ang kailangan mas mobilis, kumilos, pati po yung AMLAC. Dahil meron pong karapatan ng AMLAC na magsagawa, motu proprio ng pag-iimbestiga upang kung may nakitaan sila na dapat na ma-freeze ang asset ng sino maaaring sangkot, ay magampanan agad nila ito at makapag-file agad ng petition sa Court of Appeals. Last na po, does the President think failure to secure convictions in these cases could weaken the country's standing with FATF's assessors? Sa ngayon, masyado pang maaga na pag-usapan kung may failure to make these culprits liable for their acts. Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayo. Meron na po mga nakakasuhan at sinabi rin po ng Ombudsman at ng DOJ ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So tingin natin po ay nakikita naman ito para mapatunayan ng bansa sa pamumuno po ni Pangulo Marcos Jr. na sincero po at seryoso ang administrasyon na ito na pugsain ang korupsyon. Thank you. Pilipinas, kinilala ng World Health Organization or WHO dahil sa mga programang nagsusulong sa kapakanan ng mga kabataan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling nabigyan ang Pilipinas ng pagkilala mula sa WHO bilang bahagi ng Council of Champions to End Violence Against Children. Wow. Ang naturang pagkilala ay tugon ng WHO sa magandang track record ng Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa dahil sa mga programa at serbisyo ng Pilipinas para matuldukan ang pang-aabuso sa mga kabataan. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., mas pinalalakas pa ng DOH ang pagkamit ng Sustainable Development Goal 16.2. Layunin nito na mawakasan ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa mga kabataan kagaya ng pag-aabuso, exploitation, trafficking, physical or mental violence, injury at abuse, particular na ang sexual abuse. Mahigpit ang mandato ng Pangulo, pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan
at kababaihan upang masiguro ang kanilang nutrisyon, kalusugan at kaligtasan. Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, last week po ay nakapagsumite na ang Independent Commission for Infrastructure ng kanilang accomplishment report sa Office of the President. Nabasa na po ba ito ni Presidente at anong inaasahang mangyayari pagkatapos? Sa ngayon po ay naibigay na po sa Office of the Executive Secretary at sa ngayon po ay aaralin pa po. Aside po dun sa submission ng report, ma'am, nagkaroon ba ng formal na komunikasyon o nag-usap ba si Presidente at si Justice Reyes? Wala pong naipabigay sa atin na anumang update patungkol po dyan. Maliban lamang po na naisumite ang report sa OES. Next question po, Annalyn Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Kanina po, tuluyan na pong pinagtibay ng Justice Panel ang committee report na nagbabasura po sa impeachment laban kay PBBM. Pero ma'am, may provision po sa ating konstitusyon na nagsasabing maaring umusad ang isang impeachment kapag nakakuha po ito ng hindi bababa sa 1/3 votes ng plenaryo sa Kamara. So, gaano po ma'am, alam naman natin ma'am na majority pa rin doon sa House A pro, ma'am, no? Pero gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na ang impeachment na ito laban kay PBBM ay tuluyan na pong mabasura at hindi na uusad? Thank you. Ang anuman po mangyayari na solusyon, resolusyon, desisyon po ng House of Representatives ay hindi po ito saklaw ng Pangulo. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Okay, ma'am, follow up. Ngayong araw, ma'am, nag-file din ng ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara, ang isang religious group at i-endorso po ito ni Representative Leila de Lima. Ano po yung reaction ng Malacanang? Muli, ang sabi naman po ng Pangulo kung ano po ang dapat aralin, proseso po ang dapat na manaig, rule of law, at kung mayroon dapat na managot, ay dapat po managot. Thank you, ma'am. Susunod na tanong po, Luisa Cabato, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. Nanawagan ulit ng clemency si Mary Jane Veloso kay President Marcos, and sa isang open letter, sabi niya, ang dahilan niya for her appeal ay para daw hindi mahirapan yung mga magulang niya sa pagbisita sa kanya and para makasama niya yung mga anak niya. And wala rin daw po siyang kasalanan at hindi nakagawa ng anumang masama sa bansa. Ano po yung tugon ng Pangulo dito and what are the chances na mapagbigyan o hindi mapagbigyan yung appeal na to? Mas maganda po sana kung itong open letter niya, sa social media po ba niya ito na-post? Mas maganda po kung personal or maipaabot ito mismo sa Pangulo para po magkaroon po ng tamang pagdidesisyon patungkol po dito. Ang pagsidla ng kalagalakan ang ilang mga benepisyaryo ng Expanded 4PH program at iba't ibang presidential proclamations ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Joven Apollo Turga na isa sa 213 families sa Iloilo City na nakatanggap ng Certificate of Entitlement o COE sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1538. Naging emotional nang makuha ang kanyang legal land tenure matapos ang 30 taon. Hindi rin mapigilan maluha si Alice Rose Sigumalian, leader ng Mirasolville Homeowners Association Incorporated, matapos na matanggap ang Certificate of Land Allocation, kasama ang 367 families sa Iloilo. Ilan lang sila sa mga benepisyaryo ng mas pinaigting at pinalawak na programa na pinapatupad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling.
Kabilang dito ang implementasyon ng expanded 4PH na flagship housing program ni Pangulong Marcos Jr. Kamakailan lang din ay namahagi ng mga COE ang DSUD sa tumapos sa dekadang paghihintay ng mga pamilya upang makamit ang security of tenure at kapanatagan sa lupang kanilang tinitirhan. Kabilang dito ang mga benepisyaryo mula sa Nara, Palawan, Los Baños, Laguna, Iloilo City at sa iba pang mga lugar. Sa Occidental Mindoro na turnover na rin ang mga kauna-unang horizontal units o house and lot packages sa mga beneficiaries ng expanded 4PH sa Mindanao. Wow. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng CEO or rather COE sa mga beneficiaries sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage ng expanded 4PH. Ang mahakbang na ito ng DSUD ay tugon ng ahensya sa direktiba ng Pangulo para sa paghahatid ng mga mas ligtas at disenteng babahay para sa taong bayan sa ilalim ng mas matatag na bagong Pilipinas. So yun mga kababayan, narinig nyo? Grabe ang gaganda ng mga balita, no? Galing sa palasyo. Saan ka makakita niyan? Wow na wow. So yun mga beswa. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Guys, follow and likes. Bye everyone.